36 hanggang 37. Naiintindihan. Nagtimpla ng galit ang mga security guard na binugbog ni Richard kanina, at matapos malaman na si Joseph ang may kasalanan ay agad nilang ibinaon ang lahat ng galit kay Joseph. Hinawakan nilang lahat sina Joseph at Donald at pilit na kinaladkad na parang asong hinihila para patayin. Nang makita ang eksenang iyon, buo ang emosyon ni Lily at nahihirapan siyang pakalmayan ang sarili. Hindi niya pinangarap na si Richard ang magiging tagapagligtas ni Iris, at mas nagulat siya nang walang pag-aalinlangan na tinanggal ni Iris ang isang executive ng kumpanya tulad ni Joseph para bigyan ng hustisya si Richard. Kung alam niyang may ganoong kakayahan at suporta si Richard, hindi na sana niya pinansin ang takot niya kay Joseph at hindi niya ito tulungang i-frame si Richard. Ito ay isang kahihiyan na siya ay natanto ito ng kaunti huli na. Paumanhin, Mr. Wolf. Ikinalulungkot ko na hindi ko nabayaran ang iyong kabaitan kahit na iniligtas mo ako, alam ko na ngayon na ako ay mali, at nais kong same time na humingi ng tawad sa iyo. Nakaramdam ng guilt at panghihinayang si Lily kaya yumuko siya ng malalim kay Richard at same time na humingi ng tawad. Malamig na ngumuso si Richard at ipinihit ang ulo para hindi siya pansinin. Alam ni Lily na labis na nasaktan si Richard sa kanyang mga ginawa, at hindi niya inaasahan ang agarang pagpapatawad ni Richard. Pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo at yumuko kay Iris, na nagsasabing, "Pasensya na, Miss Young. Ipapadala ko ang resignation letter ko." Ang Departamento ng Human Resources at kusang magbitiw. Walang iba kundi pait sa mukha ni Lily. Hindi siya nakaramdam ng kahit katiting na kasiyahan kahit na si Joseph, ang lalaking kumilos ng hindi nararapat sa kanya, ay tinanggal sa trabaho. Ang kanyang kawalan ng utang na loob bilang tugon sa tulong ni Richard ay labis na pasaway. Tuluyan na siyang nawalan ng dignidad at nahihiya siyang harapin si Richard. Bukod dito, si Richard din ang tagapagligtas ni Iris, at ang mabangis na pagkilos ni Lily ay tiyak na magiging imposible para kay Iris na payagan siyang manatili sa kumpanya. Kalimutan mo na iyon. Sinabi ko na bibigyan kita ng huling pagkakataon, kaya tutuperin ko ang aking salita. Walang mortal ang walang kasalanan, at dahil nagsisi ka bago pa huli ang lahat, patatawarin kita minsan. Mahinahon at magnanim na sabi ni Iris. Maaaring lumampas sa linya ang pag-uugali ni Lily, ngunit siya ay isang biktima pagkatapos ng lahat. Handa si Iris na bigyan ng pagkakataon si Lily na magbago para sa mas mahusay dahil sa kung paano bumalik ang huli sa tamang landas sa huli. Ibig sabihin, payag ka na akong manatili. Totoo ba yan? Natigilan si Lily at hindi makapaniwala sa nangyari. Oo. Sana ay gawing babala mo ang pangyayaring ito na huwag nang uulitin ang ganoong bagay sa hinaharap. Tumango si Iris. Salamat, Miss Young, salamat. Ipinapangako ko na isapuso ko ang iyong payo mula ngayon at gagawin ko ang aking makakaya upang matupad ang iyong mga inaasahan. Masyadong na-touch si Lily na tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Muli siyang yumuko kay Iris bilang tanda ng pasasalamat. Sige, bumalik ka na sa desk mo. Ngumiti si Iris. Saglit na nag-alinlangan si Lily, ngunit kalaunan ay nag-ipon siya ng lakas ng loob at lumapit kay Richard. Mr. Wolf, salamat sa pagligtas mo sa akin. Namula ang mukha ni Lily at yumuko siya ng malalim kay Richard. Pagkatapos, tumalikod siya at nagmamadaling umalis, dahil hindi na siya naglakas loob na humarap kay Richard. Hindi nagtagal, si Richard, Iris, at Ariel na lang ang naiwan sa opisina. I'm sorry kung sinisi kita sa nangyari kanina, Richard. Sana hindi ka magtampo. Saglit na nag-alinlangan si Ariel bago nagngangalit ang kanyang mga ngipin at humingi ng tawad sa Richard. Ayos lang. Naiintindihan ko, nakangiting sabi ni Richard. Well, tingnan mo ang ginawa mo, Richard. Inalis mo ang nangungunang figure sa departamento ng Pangulo sa iyong unang araw sa trabaho. Iniisip ko kung ano pa ang mangyayari kung papayagan kang magpatuloy sa pagtatrabaho sa kumpanya. Lumapit si Iris at sinama ng galit si Richard. Bumibilis ang tibok ng puso ni Richard.
Maaaring may kakayahan si Joseph, ngunit ang kanyang pagkatao ay kadudadadang at ang aming kumpanya ay walang lugar para sa mga hamak na tulad niya. Iyon ay sinabi, ang iyong diskarte ay medyo hindi angkop, at ang kaguluhan na dulot mo ay halos tiyak na magkakaroon ng ilang negatibong epekto sa kumpanya. I'll forgive you this once dahil hindi sinasadya, pero huwag na lang sa pangalawang pagkakataon o hindi na kita mapapatawad ulit ng ganun kadali. Itinaas ni Iris ang kanyang maliit na kamao na maputi at galit na sinabi, ngunit ginawa lamang niya iyon bilang babala sa halip na magalit. Huwag kang mag-alala, papakinggan ko kung ano man ang sasabihin mo basta huwag kang magalit sa akin. Para kay Richard, ang makitang hindi galit si Iris ay mas mahalaga kaysa anupaman. Kabanata 38. Isipin mo ang iyong pag-uugali. Inilibot ni Iris ang kanyang mga mata ng kaakit-akit kay Richard at nakita niya ang sugat sa palad nito. Nag-aalalang tanong niya, kumusta naman ang sugat mo sa kamay? May infirmary kami dito sa company namin. Hayaan mong dalhin kita doon. Saglit na nag-alinlangan si Richard dahil ang sugat sa kanyang kamay ay sugat lamang sa balat at hindi naman ito seryoso. At muli, nililinas ang sugat sa ang infirmary ay magiging kapaki-pakinabang sa pagpigil sa sugat na mahawa. Sandamakmak na trabaho ang naghihintay sa iyo pagkatapos ng pagliban mo sa opisina kahapon. Dalhin ko na lang siya sa infirmary. Nagkusa si Ariel na mag-alok ng tulong sa kanya. Ikaw. Kakaibang sulyap ni Iris kay Ariel. Kung tama ang pagkakaalala niya, tila hindi natutuwa si Ariel kay Richard dahil sa nangyari kaninang umaga. Higit pa rito, si Ariel ay isang napaka-proud na babae na. Sa pangkalahatan ay hindi pinapansin ang karamihan sa mga lalaki, kaya hindi inaasahan sa kanya na gumawa ng inisyatiba at mag-alok na tumulong na dalhin si Richard sa ang infirmary. Naniniwala ako na ang kasinungalingan ni Joseph ay dahil sa hindi pagkakaunawaan ni Richard, kaya gusto kong dalhin siya sa infirmary bilang paraan ko ng paghingi ng tawad sa kanya. Bahagyang namula si Ariel dahil medyo hindi komportable ang tingin ni Iris. Sure, pwede mo siyang dalhin doon. Napangiti si Iris at hindi na masyadong inisip iyon. Nilinis ni Richard ang kanyang sugat at nalagyan ng benda sa infirmary bago bumalik sa opisina ng presidente. Dahil si Joseph ay tinanggal sa kumpanya, muling nagtalaga si Iris ng isa pang executive para mangasiwa sa mga operasyon sa departamento ng presidente. Siya ay isang nasa katanghaliang gulang na 40-something na lalaki sa pangalan ni Shane Flanagan. Siya ay magiging pinuno ng departamento ng Pangulo. May kabuuang 3 sekretarya sa departamento, Richard, Lily, at isang kabataang babae na nagngangalang Gracie Woodall. Si Gracie ay nasa kanyang early 30s at nagsilbi sa kumpanya ng higit sa 3 taon. Nakasuot ng charcoal business suit at rimless eyeglasses, ipinakita niya ang aura ng isang matalino at may karanasang individual. Inayos ni Shane na magtrabaho si Richard sa ilalim ni Gracie at matutunan ang ilan sa mga pangunahing kaalaman sa trabaho mula sa kanya. Itinuon ni Richard ang buong atensyon sa maingat na paggabay ni Gracie at isang hapon ang lumipas sa isang kisap mata. Nang oras na para makaalis sa trabaho, si Richard ay nasa isang buoyant mood habang ang kanyang isip ay puno ng mga iniisip ni Iris. Kagandahan. Nagpunta siya sa parking lot habang naguham ng random na kanta. Wait up, Mr. Wolf. Isang malutong na boses ang nagmula sa likuran. Si Lily, na humakbang palayo mula sa malayo na namumula ang mukha. May problema ba, Miss Cameron? Kumunat ang noo ni Richard at malungkot na sumulyap kay Lily. Hindi na niya tinapunan ng loob si Lily matapos ang walang utang na loob nito kanina. I'm sorry sa mga nasabi ko kanina. Kasalanan ko ang lahat. I'd like to apologize to you. Yumuko si Lily kay Richard. Hindi mo na kailangan pang humingi ng tawad. Nagawa mo na sa opisina, walang pakialam na sabi ni Richard. Alam ko yun, ngunit talagang umaasa akong matatanggap ang iyong kapatawaran. Nakagat ni Lily ang kanyang labi. Ang kanyang isip ay ganap na magulo sa buong hapon, at siya ay patuloy na nakakaramdam ng sakit. Dahil nag-iisip siya ng paraan para makuha ang kapatawaran ni Richard.
Nakaraan na, kaya kung patawarin kita o hindi ay hindi na issue. Napangisi si Richard sa pakiusap niya. Siya ay hindi santo, at sinuman. Ang nakaranas ng ginawa nito sa kanya ay tiyak na mahihirapang patawarin lamang siya. Kinagat ni Lily ang kanyang mga ngipin at lumuhad sa harap ni Richard na may kalakasan. Nagulat si Richard, at agad siyang humakbang para tulungang makatayo si Lily. Miss Cameron, anong ginagawa mo? Tayo. Umiling si Lily at tumanggi. Mr. Wolf, pakinggan mo lang ako. Hindi ko sinasadyang pahirapan ang mga bagay-bagay. Ikaw. Ang aking ama ay nawala sa bahay noong ako ay napakabata, at ang aking ina ang nagsumikap ng mag-isa upang palakihin ako at ang aking kapatid na lalaki. Na-admit siya sa ospital ilang buwan na ang nakalilipas dahil sa sobrang trabaho, at natamo ang malaking halaga sa buwanang gastos sa medikal. Kaka-admit pa lang ng kapatid ko sa Springfield University ngayong taon at nangangailangan ng matrikula at pamumuhay. Gastos. Napakahalaga sa akin ang trabahong ito. Natakot akong mawalan ng trabaho, at tinulungan ko lang si Mr. Conrad na i-frame ka dahil ang gulo ng isip ko sa sandaling iyon. Alam kong nagkamali ako. Ang hinihiling ko lang ay bigyan mo ako ng pagkakataon at patawarin mo ako. Please. Kabanata 39. Napaluha si Lily. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng pagsisisi at pagkakasala. Laking gulat ni Richard dahil hindi niya inaasahan na magkakaroon ng ganito kalungkot na backstory si Lily. Bilang isang ulila mula pagkabata, ang kanyang karanasan ay hindi mas mahusay kaysa kay Lily. Nagkaroon siya ng intimate pag-unawa sa naramdaman ni Lily, at pamilyar din siya sa uri ng kawalan ng pag-asa at kawalan ng kakayahan na kinakaharap niya kapag nakakaranas ng mga paghihirap. Pareho silang ipinanganak sa malas na kalagayan. Lubhang gamaan ang pakiramdam ni Richard sa sandaling iyon, naunawaan at nakiramay sa kalagayan ni Lily. After hours na noon kaya naman nakatawag agad ng atensyon ng marami sa kanilang mga kasamahan ang sitwasyon sa panig ni na Richard at Lily. Tingnan mo. Yung babaeng nakaluhod sa lupa si Lily diba? Secretary ng presidente. Sino ba ang lalaking niluhod niya? Binabugbog ako. Hindi ko pa siya nakita dati. Kakaiba iyan. Anong ginagawa nila? Nagchichismisan ang mga bystanders habang nakatingin kina Richard at Lily na may kakaibang ekspresyon. Nagulat si Richard sa nangyari. Ayaw niyang maging sentro ng atensyon, kaya nagtanong siya kaagad, bumangon ka, Miss Cameron. Hindi ako babangon kung hindi mo ako patatawarin. Giit ni Lily. Okay. Pinapatawad kita. Maaari ka bang bumangon ngayon? Umalis muna tayo sa lugar na ito at mag-usap sa ibang lugar. Tinulungan ni Richard si Lily na makatayo ng mabilis at tumakas sa eksena. Napangiti si Lily. Maaaring tumulo ang mga luha sa kanyang mukha, ngunit nakaramdam siya ng sobrang saya. Sa wakas ay nakakaramdam na siya ng ginhawa ngayong sa wakas ay napatawad na siya ni Richard. Dinala ni Richard si Lily sa parking lot ng kumpanya. Paano ka papasok at pauwi sa trabaho, Miss Cameron? Magda-drive ka ba o mag-taxi? Medyo nag-aalangan na tanong ni Richard. Kung minsan ay sumasakay ako ng pampublikong sasakyan, ngunit kung minsan ay gumagamit ako ng mga QR code para sa pagbabahagi ng pagsakay. Namula si Lily. Ang kumpanya ay naglaan ng isang tiyak na halaga ng buwanang reimbursement para sa mga taxi, ngunit ang halaga ng pag-hail ng taxi ay masyadong mahal at gusto niyang makatipid hanggat maaari. Saan ka nakatira? Ibabalik kita sa motor ko. Awkward na tinuro ni Richard ang pink na motorsiklo sa harap niya. Hindi may kakaila na ang motorsiklo ay may tachycolor, at hindi ito isang bagay na ipinagmamalaki niya. Ito, sa iyo ba? Natigilan si Lily at hindi napigilan ang sarili na humagalpak ng tawa. Ang ganda talaga ng kulay na ito. Binigay sa akin ng kaibigan ko, so I'm driving it for the time. Pagiging. Tawa ng tawa si Richard, inaasahan na niya na magkakaroon ng ganoong reaksyon si Lily, at tama pala ang hula niya. Buti na lang at nakaya niya ito ng maayos dahil walang balak si Lily na libakin siya. Hop on at iuuwi na kita.
Sa palagay ko ay hindi ito nararapat, medyo nag-alinlangan si Lily dahil hindi pa niya naiuwi ang isang taong kabaligtaran ng kasarian. Ang masama pa, kapag nakikita siyang nakasakay sa motorsiklo na kasama niya ay magbubukas siya sa lahat ng uri ng hindi pagkakaunawaan. Hindi ko sinusubukan na patulan ka o ano paman. Gusto ko lang bisitahin ang nanay mong may sakit. I have little medical skills, so I was hoping na makakatulong ako, nakangiting sabi ni Richard. Sa pamamagitan ng pagmamana ng mga alaala na ipinamana sa kanya ng kanyang mga ninuno noong nakaraang gabi, marami siyang nakuha. Medikal na kaalaman na nagbigay sa kanya ng bagong pangunawa sa medisina at mga kasanayang medikal. Mayroon ka bang medikal na kasanayan? Hindi mo naman hinihila ang paa ko, diba? Nagulat si Lily. Ako, pero hindi masyado. Kaya, huwag mo akong masyadong pag-asa. Bibisitahin ko lang siya kapag may pagkakataon. Na baka makakuha ako ng ilang insight sa kanya. Kondisyon at bigyan ka ng ilang kapaki-pakinabang na payo. Nagkibit-balikat si Richard. Ang kanyang kaalaman sa medisina ay mababaw pa rin, at walang garantiya na magagamit niya ang kaalamang iyon. Ang gusto lang niyang gawin ay tulungan si Lily dahil sa pakikiramay. Kanya. Maganda yan. Salamat, tuwang-tuwa na tumanggo si Lily. Ang kanyang ina ay na-admit sa ospital ilang buwan na ngayon at ang sakit ay hindi pa rin nagpakita ng mga palatandaan ng pagbuti. Dati niyang tinanong ang doktor kung ayos lang ang kalagayan ng kanyang ina, ngunit laging napakaganda ng sagot ng doktor. Malabo. Kung si Richard ay may kaalaman sa medisina, maaari siyang humingi ng ilang mahalagang payo mula sa kanya. Pagkasakay ni Richard at Lily sa motorsiklo ay pinaandar na ni Richard ang motorsiklo at pinaandar ito palabas ng kumpanya. Kabanata 40. Sa panahon ng paglalakbay upang pabolaikan si Lily, mga sasakyan at napuno ng mga pedestrian ang kalsada hanggang sa labi dahil nasa kalagitnaan sila ng rush hour ng lahat ay bumababa sa trabaho. Nang makarating siya sa isang intersection sa isang traffic light, kinailangan ni Richard na magpreno bigla para makaiwas sa mga pedestrian. Ang malambot nitong dibdib ay bumunggo sa kanyang likuran at isang napakagandang sensasyon ang nagsimulang damaloy sa kanyang katawan. Natigilan si Richard at agad na napagtanto na ang dibdib ni Lily ay nakadikit sa kanyang likod. Bagamat magkahiwalay ang kanilang balat sa manipis na damit, ramdam niya ang laki ng malambot nitong dibdib. Isang pulang pamumula ang lumitaw sa mga pisngi ni Lily sa loob ng isang segundo, at sinubukan niyang umatras hanggat maaari upang subukan at mapanatili ang isang puwang mula kay Richard. Ang inertia ay may iba pang mga plano para sa kanya. Habang nakasandal siya, mas malakas na bumabangga ang dibdib niya sa likod ni Richard sa tuwing kailangan niyang magpreno. Noong una ay hindi masyadong inisip ni Richard, ngunit hindi may kakailan na isa siyang normal na tao na may malakas na sigla. Bilang ang dalas ng pagpepreno at dibdib bumpang. Nadagdagan, walang halaga ng konsentrasyon ang makakontrol sa namumuong paglitaw ng kanyang pagpukaw. Hindi niya akalain na ang pagsakay sa isang motorsiklo kasama ang isang babae ay magiging kahanga-hanga. Mas mabuti pa kung magkakaroon siya ng pagkakataong isama si Iris para sa isang sakay sa hinaharap. Lalong nadagdagan ang pananabik ni Richard sa bawat pag-iisip, at ito ang unang pagkakataon na tunay niyang naunawaan ang kababalaghan ng pagsakay sa motorsiklo. Dati niyang iniiwasan ang motorsiklong iyon pagkatapos siyang kulitin ni Ariel sa pagiging kapatid niya, at nag-isip pa siya kung papalitan niya ito o hindi. Gayunpaman, ang karanasan ng pagdadala ng isang babae bilang isang pasahero ay humantong sa kanya na magbago ng kanyang isip, at mas maaga niyang papatayin ang kanyang sarili kaysa palitan ito. Siya ay sabik na umaasa na isang araw ay isama si Iris sa motorsiklong iyon. Si Richard ay nahuhulog sa kanyang mga pantasya sa buong paglalakbay, habang si Lily ay namumula nang makarating sila sa ospital. Miss Cameron, alam mo ba kung may malapit na botika? At kung nagbebenta ba sila ng anumang disinfectant? Tanong ni Richard na nanguna para mawala ang awkward kapaligiran sa pagitan nila. Ito ay isang ospital, kaya mayroong isa na toilet. Kabaligtaran dito. Dapat mayroon sila doon. Unti-unting nakabawi si Lily. Tumanggo si Richard.
Pagkatapos pumunta sa Botica para bumili ng espesyal na disinfectant, bumalik sila sa ospital dala iyon at ilang prutas na binili nila sa isang stall sa gilid ng kalsada. Nang makarating sila sa isa sa mga ward sa itaas, sinundan ni Richard si Lily doon at nakilala ang ina ni Lily na si Serena Plumer. Nanghihina si Serena at kalahating nakahiga sa hospital bed. Sa tabi niya ay nakaupo ang isang batang lalaki na mga 18 o 19 na taong gulang siya ang nakababatang kapatid ni Lily na si Jared. Dahil summer break pa naman at wala pang pasok. Opisyal na magsisimula pa, pupunta si Jared sa ospital sa labas ng mga oras ng kanyang work-study program at humalili kay Lily para alagaan ang kanilang ina. Lily, bumalik ka na. Nakangiting tumayo si Jared at nagulat siya nang makita si Richard sa tabi ni Lily. Sino ito? Oh, ipapakilala ko kayo sa isa't isa. Ito si Richard Wolf, isa sa mga kasamahan ko sa kumpanya. Mr. Wolf, ito ang aking nakababatang kapatid na si Jared. Ngumiti si Lily at saglit na pinakilala sila sa isa't isa. Isang kasamahan. Tumingin si Jared kay Richard, pagkatapos ay kay Lily, at tila bigla ang realisasyon. Pagkatapos ay tinukso niya si Lily sa pamamagitan ng pagbulong sa tenga ni Lily, boyfriend mo siya, di ba? Namula ang magandang mukha ni Lily at sinaman niya ng tingin si Jared. Jared, huwag basta-basta puputulan ang bibig mo ng ganyan. Isa lang siyang kasamahan. Oh, siya ba? Saka bakit hindi mo dinala ang iba mong kasamahan dito kanina? Si Jared naman ay parang hindi makapaniwala. Naiintindihan niya ng husto ang ugali ng kanyang kapatid na babae at alam niyang medyo introvert ito at bihirang makipag-ugnayan sa mga miyembro ng opposite gender. Si Richard ang tanging taong dinala ni Lily upang bisitahin ang kanilang ina na nagpapahiwatig ng isang relasyon na higit pa sa isang kasamahan. Kabanata 41. Si Mr. Wolf ay may kaunting kaalaman sa medisina, kaya't nag-alok siyang bisitahin ang aming ina at tingnan kung mayroon siyang anumang maitutulong. Paliwanag ni Lily na namumula. Doktor ba siya? Parehong nagulat at natarante si Jared. Bilang kasamahan ni Lily, sekretarya dapat si Richard, bakit bigla siyang inilarawan na para siyang isang doktor? Hindi ako isang doktor, ngunit mayroon akong mga medikal na kasanayan na ipinasa mula sa aking mga ninuno. Ngumiti si Richard at inilagay ang basket ng prutas sa kanyang kamay sa cabinet sa tabi ng hospital bed. Ikaw ay isang kwek-kwek, kung gayon. Kumunot ang noo ni Jared at diretsyong sinabi, Lily, maraming propesyonal na doktor sa ospital, ngunit wala ni isa sa kanila ang makapagpapagaling sa sakit ni nanay. Sa tingin mo, may maidudulot bang mabuti ang pagpapalam sa isang kwek-kwek? Mag-ingat ka, Jared. Paano ka naging bastos? Sinusubukan lang ni Mr. Wolf na maging mabait. Sama ng loob na saway ni Lily sa kangumiti ng paumanhin kay Richard. Mr. Wolf, ang aking kapatid ay walang alam at nagsasalita ng walang filter. Mangyaring huwag isa puso ang kanyang mga salita. Huwag kang mag-alala tungkol dito. Naiintindihan ko kung saan siya nanggaling, nakangiting sabi ni Richard. Bamuka ang bibig ni Jared pero pinipigilan niyang magsalita. Anumang bagay sa labas ng kagandahang loob. Gayunpaman, hindi siya kumbinsido sa mga kakayahan ni Richard at nanatiling maingat sa lalaki. Batid niya na ang kanyang ate ay isang napakagandang babae na hindi nagkukulang sa manliligaw. Noong unang nagkasakit ang kanilang ina, sinubukan ng ilan sa mga lalaking iyon na mapalapit sa kanyang kapatid sa ilalim ng lahat ng uri ng pagkukunwari. Kaya naman, nagkaroon siya ng matinding pagdududa sa katapatan ni Richard sa kanyang kapatid at nadama niya na ginagamit lamang ng lalaki ang mga kasanayang medikal bilang dahilan. Bilang nag-iisang lalaki sa pamilya, kailangang gampanan ni Jared ang responsibilidad na protektahan ang kanyang kapatid na babae mula sa panlilinlang ng masasamang lalaki. Pwede ko bang tingnan ang pulso mo, please? Umupo si Richard sa tabi ng hospital bed. Oo naman. Salamat. Mahinang tumanggo si Serena. Nang marinig niya ang pag-uusap nina Richard, Lily, at Jared, nagpapasalamat pa rin siya sa kabaitan ni Richard kahit na hindi ito propesyonal na doktor. Nagpatuloy si Richard sa pagkuha ng pulso ni Serena. Sa pamamagitan ng pagtukoy sa kaalamang medikal na ibinahagi sa kanyang isipan,
mabilis niyang naunawaan ang isyu ni Serena. Ang kanyang spinal cord ang nasugatan dahil sa sobrang trabaho, na humantong sa mga komplikasyon tulad ng pamamaga. Ang kondisyon ay hindi masyadong seryoso sa simula, ngunit ito ay lumala ng malaki dahil sa kakulangan ng napapanahon at epektibong paggamot sa kamakailang panahon. Bilang resulta, maaaring mangyari ang paralysis anumang oras. Miss Cameron, pwede ko bang itanong kung alam mo kung anong gamot ang kadalasang iniinom ng nanay mo? Mayroon ka bang anumang mga race eta o anumang katulad? Gusto kong tingnan, Richard. Hiniling. Meron naman ako sa kanila. Ang aking ina ay dumadaan sa ilang mga patak sa isang araw at umiinom ng ilang halamang gamot. Inilabas ni Lily ang race eta ng kanyang ina at isang maliit na bote ng mga halamang gamot, sa kanya ibinigay kay Richard. Mayroong parehong herbal na gamot at kumbensyonal na gamot na nakasulat sa race eta. Walang alam si Richard tungkol sa huli, ngunit naunawaan niya ang epekto ng mga halamang gamot. Pagkatapos ay ibinuhos ni Richard ang ilan sa mga tuyong damo mula sa bote at inamoy ang mga ito. Sa loob ng ilang segundo, mabilis niyang nakilala ang mga ito bilang mga ordinaryong halamang gamot na ginagamit upang pasiglahin ang panloob na enerhiya ng isang tao at magbigay ng sustansya sa dugo ng isang tao. Mula sa lahat ng mga palatandaan sa kamay, madaling hulaan ni Richard na nakita ng ospital ang pinsala sa spinal cord ni Serena ngunit walang nakitang nakatagong komplikasyon. Ang halamang gamot na iniinom ni Serena araw-araw ay kapaki-pakinabang sa paggamot sa kanyang pinsala sa spinal cord ngunit walang gaanong gamit laban sa kanyang mga komplikasyon. Sa mga termino ng karaniwang tao, ang gamot ay hindi humarap sa ugat na sanhi, na humantong sa kaunti o walang pagbuti sa kondisyon ni Serena kahit na pagkatapos ng mahabang panahon. Masasabi ng isa na ang gamot ay nagpalala sa kanyang kondisyon. Kabanata 42. Ano sa tingin mo ang kalagayan ng aking ina, Mr. Wolf? Kinakabahang tanong ni Lily. Medyo komplikado, at hindi ganoon kadali para sa akin na subukan at ipaliwanag. Sa kabutihang palad, gayunpaman, ang isyu sa kamay ay isang maliit na problema lamang ng pamamaga. Naniniwala akong mababawi niya ang kanyang kalusugan kung bibigyan ko siya ng ilang pressure point. Gamutin at painumin siya ng herbal na gamot sa susunod na 2 araw, nakangiting pag-aaliw ni Richard. Ang paggamot na natanggap dati ni Serena ay nakakatulong sa kanyang paggaling sa spinal cord, at halos ganap na itong gumaling. Ito ay ang kasunod na mga komplikasyon na ginawa ang sitwasyon ng isang maliit na trachea. Ang mga komplikasyon na iyon ay hindi nagdulot ng malubhang problema kung sila ay magamot sa oras, ngunit magkakaroon ng malubhang kahihinatnan kung hahayaang lumala. Sa pinakamabuti, siya ay paralisado. At mas malala, ang kanyang buhay ay nasa panganib. Kaya mo ba siyang pagalingin? Iyan ay magandang balita. Tuwang-tuwa si Lily. Noong una ay sinadya niyang subukan lang ang mga bagay nang hindi masyadong umaasa sa mga kasanayan ni Richard sa medisina, kaya nagulat siya nang sabihin ni Richard na maaaring gumaling. Ang balita ay nagpasigla sa kanya tulad ng kanyang pagkagulat. Minor, sabi mo. Mayroong isang grupo ng mga propesyonal na doktor sa ospital na ito na hindi makalapit sa pagpapagaling sa akin. Sakit ng nanay, at sinasabi mo sa amin na ito ay minor de edad. Hindi mo ba nakikita ang nangyayari, Lily? Ang taong ito ay nagbubuga ng maraming toro. Huwag kang magpapaloko sa kanya. Hinayla ni Jared ang braso ni Lily at sinimangutan si Richard. Wika ni Richard. Naging patunay na kailangan ni Jared para ipakita na ang lahat ay gawa-gawa sa tanging layunin na manalo sa kanyang kapatid. Well, nabawi kaagad ni Lily ang kanyang kalmado na parang binuhusan ng isang balde ng malamig na tubig sa kanyang ulo. Nauna nang ipinaalam sa kanya ng ospital na nagkaroon ng pinsala sa spinal cord ang kanyang ina, naganap na hindi naaayon sa mga sinasabi ni Richard tungkol sa pamamaga. Si Richard ay isang baguhan lamang, at natural lamang sa kanya na maniwala sa ospital dahil sila ang may awtoridad sa paksa. Baka naman nagkamali ka ng paghuhusga, Mr. Wolf. Ang aking ina ay nahihirapan kahit na umupo ngayon. Hindi naman pwedeng maliit na problema lang, di ba?
Nag-aalangan na tanong ni Lily at nagsimulang magduda sa medical skills ni Richard. Pakiramdam niya ay wala siya. Sapat na kasanayan upang matukoy ang sakit ng kanyang ina. Hindi ako nagkamali ng paghusga. Kung sasabihin kong maaari itong pagalingin, ibig sabihin ay maaari itong pagalingin. Matigas na sabi ni Richard. Ganoon ba? Pagkatapos ay maaari mong garantiya na ikaw ay isang 100% tiwala sa pagpapagaling ng sakit ng aking ina. Malamig na ngumiti si Jared. Siyempre hindi. Walang maglalakas loob na magbigay ng ganoong garantiya pagdating sa pagpapagaling ng sakit ng iba. Iyon ay sinabi, hindi bababa sa 70% tiwala ako. Totoong sabi ni Richard. Kahit na ang isang tao ay dumanas ng pinakasimpleng sipon o lagnat, walang doktor ang maaaring 100% magtitiwala sa. Ginagarantiyahan na ang karamdaman ay mapapagaling, higit pa kapag ito ay isang nakakalito na sakit na kinasasangkutan ng mga komplikasyon. Ang rate ng tagumpay na 70% ay walang alinlangan na isang napakataas na antas ng kumpiyansa. Nakita ko. Hindi pa ba sapat iyon para sa iyo, Lily? Niloloko niya lang tayo. Napangisi si Jared. Dahil itinuring na ni Richard na nagtatanim ng hindi tapat na mga intensyon, itinuring ni Jared ang antas ng kumpiyansa ni Richard na wala pang 100% na ang ibig sabihin ay ang kawalan ng tiwala sa pagpapagaling ng sakit. Minsan, si Richard ay nagpakain kay Lily mula sa kanyang palad, maaari niyang ipaglaban ang Bush at gumawa ng lahat ng uri ng mga dahilan upang maiwasan ang pananagutan. Sinasabi ko ang totoo, Miss Cameron. I mean it when I say it's curable. Kung hindi, nauna na ako at sinabi sa iyo na hindi. Wala akong dahilan para magsinungaling sa inyo. Hindi masyadong nasisiyahan si Richard. Inalok lang niyang ipagamot si Serena. Dahil sa kabaitan, ngunit paulit-ulit na tanungin ni Jared ang kanyang mga kasanayang medikal. Walang sinuman, kahit isang taong may mabuting ugali na tulad niya, ang magiging masaya sa paulit-ulit na pagdududa. Bumilis ang tibok ng puso ni Lily at agad siyang natauhan. Tama ang sinabi ni Richard sa kanyang palagay, dahil tinulungan niya sila ng walang hinihintay na kapalit at hindi sakam sa anumang kabayarang pera. Walang dahilan para magsinungaling siya. Kabanata 43. Ang ward ay isang ordinaryong ward na may kabuuang 3 kama. Bukod kay Serena, 2 pang pasyente ang nakahiga sa 2 pang kama. Binata, nasusulat sa mga utos na, huwag kang magsisinungaling. Matagal nang na-hospital si Miss Summers dito at wala sa mga may karanasang doktor. Dito kayang gawin ang lahat para gumaling siya. Ikaw, sa kabilang banda, ay isang binata, at hindi ka rin isang propesyonal na doktor. Paano mo inaasahan na mapapagaling mo siya? Eksakto. Huwag mag-claim na ikaw ay isang doktor dahil lamang sa natutunan mo ang ilang mga medikal na kasanayan. Sino ang haharap sa mga kahihinatnan kung may nangyaring mali sa paggamot? Parehong umiling ang mga pasyente dahil wala sa kanila ang optimistic tungkol sa mga medikal na kasanayan ni Richard. Naghinala na si Jared sa lihim na motibo ni Richard, at lalo pang nagduda kay Richard pagkatapos marinig ang sinabi ng 2 pasyente. May point sila Lily. Hindi natin maaaring ipagsapalaran ang buhay ni nanay. Pero, naniwala si Lily kay Richard kanina, ngunit ngayong buhay ng kanyang ina ang pinag-uusapan, nahihirapan siyang hindi mag-alinlangan. Kung ayaw mong maniwala, kalimutan mo na lang. Gayunpaman, nais kong ipahiwatig na kontrolado pa rin ang kalagayan ng iyong ina. Dapat kang maghanap ng paraan upang magamot siya sa lalong madaling panahon at huwag maghintay hanggang sa patuloy na kumalat ang mga komplikasyon at siya ay maparalisa. Huli na para gawin ang anumang bagay. Tapos, napabuntong hininga si Richard. Medyo nalungkot siya at tumayo para umalis. Gayunpaman, ang pag-iisip na ang buhay ni Serena ay nasa panganib pa rin ang nagtulak sa kanya na mag-alok ng ilang mahahalagang bagay. Mungkahi bago umalis. Huwag mo kaming subukang takutin. Sa tingin mo ba maniniwala kami sa sinabi mo? Ngumisi si Jared. Well, naniniwala ako sa kanya. Saglit na nag-alinlangan si Lily bago tumanggo ng mariin. Hindi tulad ni Jared, naranasan niya kung paano siya iniligtas ni Richard sa kumpanya,
at sa gayon ay nagkaroon siya ng higit na tiwala kay Richard bilang resulta. Naniniwala siya na ang taong may integridad ni Richard ay hindi kailanman magsisinungaling ng tahasan. Ako din. Mahinang sabi ni Serena habang pilit na inaangat ang kanyang katawan. Hindi siya gaanong naniniwala sa husay ni Richard sa pagpapagamot, ngunit ang dami ng perang ginagastos araw-araw sa kanya. Ang matagal na pagpapaospital ay isang mabigat na pasanin sa kanyang mga anak. Hindi na niya nakayanang guluhin pa sila at mas gugustuhin niyang bigyan ng pagkakataon si Richard. Pagkatapos ng lahat, kung mayroong isang aksidente at binawian siya ng buhay, mapapalaya man lang nito sina Lily at Jared sa kanilang tungkulin sa kanya. Nay, Lily, kayong dalawa ba talaga? Agad na sinikap siya ni Jared na panghinaan ng loob. Gayunpaman, pinutol siya ni Lily bago niya natapos ang kanyang pangungusap. Tama na, Jared. Nakapagdesisyon na si Mama. Tumingin si Lily kay Richard at buong katapatan na sinabi, nagkamali kami na pagdudahan ang iyong kakayahan sa medisina kanina, Mr. Wolf. Mangyaring tanggapin ang aking paghingi ng tawad. Iiwan ko na ang aking ina sa iyong mga kamay na may kakayahan. Tatandaan namin magpakailanman ang iyong mabait na kilos kung matagumpay ang iyong paggamot. Nang matapos magsalita si Lily ay mahinang idinagdag ni Serena, Mr. Wolf, this is my life, and I'm going on record to say na okay lang kung hindi mo ako mapagaling. Sana hindi ka mabigatan kahit hindi mo ako mapagaling. Huwag kayong mag-alala, lahat. Ipinapangako ko na susubukan ko ang aking makakaya. Ngumiti si Richard. Ang sinseridad ni na Lily at Serena ang nagparamdam sa kanya mas maginhawa. Pagkatapos ay dinidisimpekta ni Richard ang kanyang mga kamay at sinimulang gamutin si Serena na may pressure point treatment. Matapos manahin ang koleksyon ng mga medikal na kaalaman, alam niya na ang pangalan ng kanyang pressure point paggamot. Ang pagkakasunod-sunod ay tinawag na 6 Points of Fate. Kabanata 44. Ang 6 Points of Fate technique ay nangangailangan sa kanya na ilapat ang panloob na enerhiya sa mga pressure point, at siya ay muntik nang bumagsak sa pagod ng ginagamot si Elder Young dahil wala siyang panloob na enerhiya. Sa kanyang refinement level na umabot sa unang antas ng internal energy refinement, ang kanyang outlook ay tiyak na magiging mas mahusay, kaya nagbibigay daan sa kanya na gamitin ang 6 Points of Fate na may higit na kahusayan. Gayunpaman, napakababa pa rin ng antas ng kanyang pagpipino. Lumitaw ang pinong butil ng pawis sa kanyang noo at ang kanyang buong katawan ay dinaig sa pagod habang ginagawa ang pressure point treatment. Sa pagkakataong iyon ay may narinig na yabag na papalapit sa kanila. Pumasok ang isang batang 27 o 28 taong gulang na lalaking doktor, na nakasuot ng puting Amerikana. Sumunod din sa kanya ang isang babaeng nurse at pareho silang nag-ikot sa kwarto. Ang paningin ng mga kamay ni Richard sa katawan ni Serena ay nagbigay ng isang malaking takot ang batang lalaking doktor. Agad siyang nagmadali at nagtanong, anong nangyayari, Lily? At anong ginagawa ng lalaking iyon? Hayaan mo akong magpaliwanag, Bowden. Si Mr. Wolf dito ay isang kasamahan mula sa aking kumpanya. Mayroon siyang kaunting kaalaman sa medikal, kaya he's giving my mom some pressure point treatment, maikling paliwanag ni Lily. Ang pangalan ng batang lalaking doktor ay Bowden Suffield. Siya ang attending doctor ni Serena at kapitbahay ni Lily. Nang magkasakit si Serena, agad na pumunta si Lily kay Bowden para humingi ng tulong, at sa tulong niya ay matagumpay na na-admit si Serena sa ospital para magamot. Siya ang kasamahan mo. Ito ay katawa-tawa. Paano niya basta-basta ginagamot si Tita Serena gayong hindi naman siya doktor? Galit na galit si Bowden at inabot niya ang mga kamay ni Richard sa katawan ni Serena, kung hindi mo siya tatanggalin ngayon, huwag mo akong hawakan. Hindi ko maalis ang aking mga kamay sa kanya sa isang kapritsyo habang siya ay tumatanggap ng paggamot. Nagawa ni Richard na pigilan si Bowden sa paghawak sa kanya sa pamamagitan ng pag-aayos ng posture ng kanyang katawan at pagtatanggol sa sarili. Lumipat ka. Si Tita Serena ay dumaranas ng pinsala sa spinal cord. Siya ay halos ganap na gumaling ngayon pagkatapos magamot ng ilang sandali,
ngunit ang iyong walang pinipiling mga pamamaraan ay maaaring maging sanhi ng paglala ng kanyang sakit, na maaaring humantong sa pagkalumpo ng buong katawan. Kaya mo bang pasanin ang mga kahihinatnan kung gayon? Galit na galit si Bowden. Pinilit niyang hatakin ang kamay ni Richard ngunit hindi ito nagtagumpay. Ano? Ganoon ba kalubha ang mga kahihinatnan, Bowden? Nagulat sina Lily at Jared, lalo na si Jared dahil simula pa lang ay hindi siya naniniwala sa galing ni Richard sa medisina. Siya ay mas nag-aalala kaysa dati pagkatapos malaman na ang mga random na paggamot ay maaaring magdulot ng paralysis. Siyempre, huwag ka lang tumayo dyan. Tulungan mo akong alisin ang mga kamay niya kay Tita Serena at kaladkarin siya palayo. Galit na sigaw ni Bowden. Ang sinabi ni Bowden ay tila gumising kay Jared mula sa isang panaginip. Dahil kapitbahay niya si Bowden at isang propesyonal na doktor, naisip nito na mas maniniwala si Jared kay Bowden. Dahil dito, inabot niya at agad na pilit na hinayla ang mga kamay ni Richard. Sabi ko wag mo akong hawakan. Isang gulat na Richard. Agad na hinampas ang kamay ni Jared. Galit na galit si Jared at gusto niyang palakasin ang kanyang pagsisikap, ngunit hinayla ni Lily ang kanyang braso ng bigla. Huwag kang impulsive, Jared. Let him do his thing and we'll see the result once he done, nag-aalangan na pakiusap ni Lily. Kahit na nagtiwala siya sa katotohanan ni Bowden. Pahayag, ang kanyang tiwala para kay Richard ay higit na higit dahil kung paano niya ito iniligtas. Baliw ka ba? Siya ay nagsisinungaling. Paano mo pa siya maniniwala? Nagalit si Jared at pinandilatan si Richard. Ikaw dyan, babayaran kita kapag may nangyari sa nanay ko. Relax. Magiging okay lang ang nanay mo. Siya ay pagtitiwalaan ni Richard. Gayunpaman, may nangyaring hindi inaasahan bago niya natapos ang pagsasalita. Blig, blaard. Abnormal na namula ang mga pisngi ni Serena, at bigla siyang samandal sa isang gilid ng kama para samukan ng ilang subo ng kulay yulang itim na dugo. Ito ay tunay na A. Nakakagulat na paningin. Nanay, anong nangyari sa'yo? Namutla sa takot sina Lily at Jared at nagmadaling umakyat sa kama. Masama ito. Masama ito. Ito ang dahilan kung bakit hindi mo binibigyan ng quack treatment ang mga pasyente. Kabanata 45. Namumula siguro ang pisngi ni Tita Serena dahil siya. Pagkakaroon ng namamatay na flashes bago mamatay. Nanganganib ang buhay niya ngayon, at baka hindi siya makaabot kahit na bumaba ang mga anghel mula sa langit at pagpalain siya. Umiling si Bowden, nakatingin kay Richard na may masamang tingin. Ano? Nagulat sina Lily at Jared sa kanyang sinabi, at biglang tumayo si Jared na may nag-aapoy na galit sa kanyang mata. Kasalanan mo ang lahat, Wolf. Pagbabayaran kita sa pagpatay sa aking ina. Umungol si Jared na parang nawala ng malay at walang dalawang isip na sinuntok si Richard sa mukha. Nagulat si Richard at nakatanggap ng direktang tama sa kanyang mata. Miss Fenn, kailangan kong ipaalam mo ito kaagad sa direktor ng ospital. Hayaan siyang gumawa ng mga paghahanda upang iligtas ang aming pasyente. At habang ginagawa mo ito, mangyaring magpadala ng ilang mga security guard dito. Kailangan nating arestuhin ang batang ito dahil sa kapabayaan nitong pagpapagamot sa mga pasyente at ibigay ito sa pulisya. Nilingan ni Bowden ang kanyang ulo at inutusan ang babaeng nurse sa likod niya, na tumanggo naman ito at umalis kaagad. Bakit? Bakit naging ganito? Ibinagsak ni Lily ang sarili sa gilid ng kama. Nangingilid ang mga luha at siya. Humihikbi na parang wala ng bukas. Tinakpan ni Richard ang namamagang mata at kinalma ang sarili bago galit na galit. Calm down, Jared. Normal ang naranasan ng nanay mo. Matapos maranasan ito noon kasama si Elder Young, alam ni Richard na ang pag-unlad ng kalagayan ni Serena ay hindi naman isang masamang bagay. Sa pinakakaunti, ito ay mas mabuti kaysa sa nangyari kay Elder Young. Normal lang. Sinasabi mong normal lang. Isinuka lang ng nanay ko lahat ng dugong yan, for goodness sake. Sa tingin mo ba ako ay isang tulala? Gamitin mo ngayon ang buhay mo para bayaran ang nanay ko. Kinagat ni Jared ang kanyang mga ngipin,
itinaas ang kanyang kamao, at sinugod si Richard nang walang pakialam sa mundo. Tumigil ka, Jared. Biglang utos ni Serena, at hindi na siya mahina gaya ng dati. Nanay, ikaw, ayos ka lang. Natigilan si Lily at biglang tumigil sa pagiyak. Oo ako. Tumango si Serena at umupo sa kama. Kaya mo, maaari ka nang maupo, inay. Laking gulat ni Jared na halos malaglag ang panga niya sa lupa. Napakahina ng katawan ni Serena noon, at kahit ang pag-upo ay hirap na hirap para sa kanya kaya kailangan niya ng tutulong. Bumangon siya. Ito ay isang matinding pagbabago dahil nagawa ni Serena na umupo ng mag-isa nang hindi nahihirapan. Oo. Hindi na tensyonado ang buong katawan ko. Bahagyang ginalaw ni Serena ang kanyang mga braso at napangiti ng may paghanga. Ako. Akala ko nakabawi na ako, Lily. Pwede mo ba akong tulungang bumaba para subukan kong maglakad? Mag-ingat ka, Mom. Sa tulong ni Lily, bumaba si Serena sa hospital bed at unti-unting binitawan ang braso ng anak. Hindi nagtagal para masanay siya, at nagpabalik-balik pa siya ng ilang hakbang sa harap ng kama ng ospital. Maliban sa bahagyang pisikal na kahinaan, ang kanyang kalusugan at paggalaw ay tila katulad ng sa mga ordinaryong tao. Si Lily, Jared, at Bowden ay nabigla nang makita nila iyon. Eksena. Maging ang dalawa pang pasyente ay natulala. Alam nila kung anong klaseng kondisyon si Serena, at ang katotohanang hindi man lang siya makabangon sa kama noon ay halos kapareho siya ng bahagyang pagkaparalisado. Ngunit si Serena ay maaaring bumangon sa kama at lumakad ng mag-isa pagkatapos matanggap ang ilan sa mga masahe ni Richard. Ang kanyang mga medikal na kasanayan ay walang kulang sa milagro. Lahat ay nataranta, at sila ay namangha. Ang pambihirang kakayahan ni Richard. Ako ay gumaling. Wala na ang sakit ko. Maraming salamat, Mr. Wolf. Thank you for curing me. Tuwang-tuwang pasasalamat ni Serena kay Richard. Ang iyong mga kasanayan sa medikal ay parang Diyos, Mr. Wolf. Salamat. Maraming salamat. Magiging mahusay kang benefactor sa aming pamilya sa hinaharap, napaiyak si Lily. Excitement at paulit-ulit na yumuko kay Richard bilang pasasalamat. Si Jared naman ay napahiya ng husto, at siya ay nakatayong nakaugat sa lupa na may halong pagtataka. Hindi niya akalain na mapagaling siya ni Richard. Ang sakit ng nanay. Nakakatuwa, nabastos siya kanina kay Richard at kinuwestiyon pa niya ang medical skills ni Richard. The top of it, hinampas pa niya si Richard sa mata. Dahil sa napatunayang tama si Richard, namula ang mukha ni Jared sa hiya at hindi niya alam kung paano haharapin si Richard. Huwag ka lang tumitig sa kawalan, Jared. Bilasan mo at humingi ng tawad kay Mr. Wolf. Saway ni Serena, dahil sa sobrang sama ng loob niya. Na halos kinagat ng kanyang anak ang kamay na nagpakain sa kanya. Pasensya na po, Mr. Wolf, bumalik sa katinoan si Jared. At agad na yumuko para humingi ng tawad. Magpakita ng sinseridad. Lumuhod at humingi ng tawad. Serena. Hinampas ng mariin. Kabanata 46. Sa isang kalabog, walang pag-aalinlangan na lumuhod si Jared kay Richard. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanyang kamay at sinampal ang kanyang sarili sa mukha, na nagsasabing, Mr. Wolf, labis kong ikinalulungkot ang nangyari kanina. Hindi dapat ako nagtrato sa iyo ng ganoon ng buong kabaitan mong inalok na iligtas ang aking ina. Ako ay napakasamang tao, si Jared ay nakaramdam ng labis na pagkakasala at pagsisisi. Huwag kang pawisan. Ang lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan lamang, ngunit umaasa ako na hindi ka kikilos ng pabigla-bigla sa hinaharap. Alam ni Richard na hindi sinasadya ni Jared na suntukin siya. Hindi rin naman siya ganoon kadaling tao, kaya iniunat niya ang kanyang kamay para tulungang makatayo si Jared. Hindi inaasahan ni Bowden ang gayong kapansin-pansing pagbabago sa sitwasyon. Ang kanyang ekspresyon ay naging pangit, at siya ay nanunuya ng malamig. Huwag kang mag-abala na magpasalamat sa taong ito, Lily. Ang kalagayan ni Tita Serena ay nagpakita na ng mga positibong senyales pagkatapos na magpagamot sa aming ospital sa panahong ito.
Nagkataon lang na ginawa niya ang pangwakas na paraan sa paggamot sa pamamagitan ng pangangapa sa paligid ng walang direksyon. Nagkakamali ka dyan, Bowden. Nakita nating lahat ito ng ating mga mata. Ang kalagayan ng aking ina ay hindi kailanman bumuti bago ito, at hindi man lang siya nakabangon sa kama. Si Mr. Wolf ang nagpagaling sa kanya gamit ang kanyang pressure point. Paggamot. Hindi ito maaaring nagkataon lamang. Medyo malungkot na sabi ni Lily. Oo. Obvious naman na ang paggaling niya ay dapat kay Mr. Wolf. Walang kinalaman ang ospital dito. Napakawalandia. Ang dalawa pang pasyente sa ward ay tumingin kay Bowden. Nang may paghamak. Hindi sila mga idiot, kaya malinaw sa kanila na binaluktot ni Bowden ang mga katotohanan. Mahalaga ba kung i-credit mo sa kanya ang paggaling ni Tita Serena? Napakahina ng kanyang katawan, at naisuka na lang niya ang lahat ng dugong iyon sa walang magandang dahilan. Ang ginawa niya ay maaaring maging lunas sa mga sintomas sa halip na ang ugat, at maaaring nagdulot pa siya ng ilang nakatagong mga problema sa kalusugan ng babae. Si Bowden ay hindi pa rin kumbinsido. Ito. Nawalan ng masabi sina Lily at Jared. Hindi nila maiwasang ibaling ang atensyon kay Richard dahil nag-aalala sila na baka may mga nakatagong problema sila sa kalusugan ng kanilang ina. Tingnan mong mabuti ang kulay ng dugo. Ito ay itim na may pahiwatig ng lila. Hindi yun normal na dugo, ngunit ang natitirang laso na naiwan ng mga halamang gamot. Si Tita Serena ay umiinom ng ilang karaniwang mga halamang gamot sa mga nakaraang buwan. Tumutulong sila sa pagpapakain sa kanyang panloob na enerhiya at dugo. Ngunit hindi sila ang eksaktong paggamot para sa kanyang mga isyu. Dahil dyan, naipon ang ilan sa mga lason sa kanyang katawan, na naging dahilan ng paglala ng kanyang kondisyon, detalyadong paliwanag ni Richard sa sitwasyon ni Serena. Nang gamutin niya si Serena gamit ang 6 Points of Faith method, hindi lang niya pinagaling ang mga komplikasyon nito kundi naglabas din siya ng mga lason, kaya ganap na gumaling si Serena. Nakita ko. Biglang natauhan si Serena at ang iba pa. Pagkatapos ay tila may naalala si Lily, at galit na tumingin kay Bowden. Bowden, sinabi mo sa akin noon na ang mga halamang gamot na ito ay medyo mahal, at ang isang kurso ng paggamot ay nagkakahalaga ng higit sa $300. Ngunit ang totoo, ang mga halamang gamot na ito ay karaniwan lamang na ginagamit para sa pampalusog na panloob na enerhiya at dugo. Wala itong positibo. Epekto sa katawan ng aking ina, at nakakapinsala sa kanya. Bakit hindi mo ipaliwanag kung ano ang nangyayari? Well, napatulala si Bowden. Hindi niya pinangarap na ang kanyang maikling sandali ng kasakiman ay babalik upang kagatin siya. Huwag kang makinig sa kalokohan ng lalaking iyon, Lily. Ang halamang gamot na ito ay naglalaman ng ilang karaniwang sangkap, ngunit may mga mamahaling sangkap din. Ang punto ay ang mga paniningil ng ospital ayon sa isang nakapirming halaga. Noon, kusa na rin kayong nagbigay ng kapatid mo kay Tita Serena. Wala akong bahagi dyan. Pangangatwiran ni Bowden. Sa totoo lang, alam niya na ang herbal na gamot ay naglalaman lamang ng mga ordinaryong sangkap na panggamot, at ang pinakamagandang katangian nito ay walang iba kundi ang bahagyang epekto sa kalusugan ng pampalusog na dugo at panloob na enerhiya. Bilang isang doktor na nagtatrabaho sa isang ospital, maaari siyang makakuha ng mataas na komisyon mula sa pagbebenta ng naturang gamot sa kanyang mga pasyente. Hindi ka panipaniwala. Galit na asar sina Lily at Jared, at hindi nila kinailangan ng maraming brain power na malaman na may hindi magandang nangyayari. Gayunpaman, ang pagtanggi ni Bowden na aminin ang anuman ay nangangahulugan na wala silang ebidensya laban kay Bowden. Gayunpaman, ang magandang impresyon na mayroon sila noon para kay Bowden. Tuluyan nang nawala pagkatapos ng nangyari. Kabanata 47. Ang walang hiya sa kanya. Maaari ka bang maniwala sa kanyang kakulangan sa medikal na etika kapag ipinapasa ang mga sangkap ng basura bilang mahalaga para lamang lokohin ang kanyang mga pasyente? Hindi ka maaaring maging mas tama. Malamang pareho din ang gamot na inilalagay natin. Ang iba pang dalawang pasyente ay nanunuya at tumingin kay Bowden ng may higit na paghamak. Kasabay nito, lihim silang nag-aalala na pareho silang nalinlang ng iba pang hindi etikal na mga doktor. Kalimutan mo na, Lily.
Malaki ang naitulong sa amin ni Bowden sa panahong ito, at ito rin ang paraan niya ng pagpapakita ng kabaitan. Ipahinga na lang natin ang usaping ito. Ang sakit ko ay gumaling na rin kaya hindi na ako kailangang manatili pa rito. You and Jared should pack up so we can go home as soon as I'm discharged, sabi ni Serena nang hindi tahasang sinisisi si Bowden. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang pamilya ay kapitbahay ng pamilya ni Bowden sa loob ng maraming taon, at hindi niya nais na masyadong malalim dito. Na-discharge. Teka muna. Tita Serena, may utang ka pa sa mahigit $7,000 para sa pagpapaospital at mga gastusin sa pagpapagamot. Hindi ka makakaalis hanggat hindi sila nababayaran. Sabay-sabay silang pinigilan ni Bowden. Hindi tayo makakapag-fort ng ganoong kalaking pera. Layo, Bowden. Maaari mo ba kaming tulungang makipag-usap sa ospital at hilingin na bigyan nila kami ng palugit? Maaari kaming sumulat ng IOU sa ospital pansamantala, at babayaran namin ito kaagad kapag nakakuha kami ng pera. Bakas sa mukha ni Serena ang kahihiyan. Ang kanyang matagal na pag-ospital ay natamo ng hindi maliit na halaga sa mga gastusang medikal. Ang ilan sa halagang iyon ay nabayaran sa tulong ng mga kamag-anak, habang ang iba ay salamat sa ang tulong ni Bowden sa pagbibigay ng garantiya sa ospital. Ang ospital, bilang paggalang kay Bowden, ay sinira ang president at pinahintulutan siyang magbayad pagkatapos magpagamot. Bagamat medyo malansa si Bowden sa gamot, hindi mapag-aalinlanganan na tinulungan sila ni Bowden. Naiintindihan ko ang hirap na kinakaharap ng pamilya mo, pero hindi akin ang ospital. Natatakot akong nakatali ang mga kamay ko. Gayunpaman, mayroon akong isa pang solusyon. Mga mata ni Bowden. Kumikislap. Ibang solusyon. Naghihinalang tanong ni Serena. Kaya, Tita Serena, maraming taon na tayong magkapitbahay, mauuna lang ako sa iyo. Matagal ko nang gusto si Lily, at nasa edad na siya kung saan oras na para pag-usapan ang kasal. Kung papayag ka na pakasalan niya ako, babayaran ko ang mga gastos para sa iyo. Maaari mong ituring ito bilang aking dote para sa kanya. Parehong sabi ni Bowden. Ano? Hindi pwede. Hinding-hindi ako papayag dyan. Natigilan si Lily at agad na tumanggi. Si Serena naman ay nanatiling tahimik. Ang magkabilang pamilya ay kilala ng mabuti ang isa't isa, at kung si Bowden ay isang mabuting karakter at iminungkahing kasal ng may katapatan, malamang na isa sa alang-alang niya ito ng lubusan. Gayunpaman, ipinakita niya ang kanyang tunay na kulay at hindi etikal. Pag-uugali ng lihim niyang manipulahin ang mga materyales na panggamot. Malaki rin ang kapintasan ng kanyang pagkatao, na pinatunayan ng sinamantala niya ang kasawian ng ibang tao upang gumawa ng labis na mga kahilingan. Hinding-hindi niya ipapakasal ang kanyang anak sa ganoong lalaki. Narinig mo siya, Bowden. Ang pag-aasawa ay isang bagay na may kinalaman sa kanyang panghabambuhay na kaligayahan, kaya wala akong masabi rito. Diretso itong binigay ni Serena sa kanya. Si Jared ay hindi kasing taktika ng kanyang ina. Malamig siyang ngumiti at bamulong, may nangangarap ng malaki. Bakit hindi mo tingnang mabuti ang iyong mga pagkukulang, Bowden? Kalihis na hamak na parang wala kang karapatang makasama ang kapatid ko. Namula ang mukha ni Bowden, tapos namula. Alam niya na ang pamilya ni Lily ay palaging may magandang impresyon sa kanya, at dahil lamang sa sinubukan niyang makakuha ng mga benepisyo mula sa mga panggamot na materyales na iyon ay naging 180 degree ang kanilang impresyon sa kanya. Sa sitwasyon pagdating sa isang ulo at magkabilang panig ay, sa laban sa isa't isa, wala na siyang kawala. Pag-isipan mong mabuti, Lily. Isa akong doktor na nagtatrabaho sa isang malaking lugar. Ospital, na may taunang sweldo na hindi bababa sa $30,000. Mayroon akong bahay at kotse, at kakauwi lang ng kamay ko para may mga babaeng umaaligid sa akin. Ikaw ay isang sekretarya lamang na nagtapos ng kolehiyo kamakailan lamang, at ang iyong buwanang sweldo ay malamang na nasa $600, max. Ang iyong pamilya ay mahirap. Wala ka. At marami ka ring utang. Ang swerte mo at na-attract pa ako sa iyo. Bowden remarked na may mataas at makapangyarihang ekspresyon. How dare you? Walang hiya ka, Bowden.
Maaaring mayroon kang bahay, kotse, at magandang trabaho, ngunit hinding-hindi ako mai-inlove sa isang tulad mo. Namula ang mukha ni Lily sa galit. Nang maalala niyang minsan niya itong tretuhin na parang kapatid niya, wala siyang ibang naramdaman kundi pagkasuklam sa kanyang puso. Kabanata 48. Eksakto. Sa maraming walang hiyang mga tao na nakita ko noon, wala pa akong nakitang ganito kawalanjiya. Si Miss Summers ay isang magandang babae, at kailangan niyang tumingin sa salamin at maunawaan kung gaano siya hindi kaakit-akit. Paano magiging karapat-dapat sa kanya ang isang tulad niya? Nagtataka ako kung saan niya nakuha ang lahat ng kanyang pagtitiwala. Ang dalawa pang pasyente sa ward ay naaliw sa kakulaitan ni Bowden at ipinahayag ang kanilang suporta kay Lily. Bowden threw a fit. Naglatag na ako ng mga kondisyon, Tita Serena. Kung hindi ka pumayag, kailangan mong bayaran agad ang $7,000 o tatawag ako ng pulis. Huwag mo akong sisihin kung arestuhin ka ng mga pulis dahil sa ginawa mong off ng walang bayad. Pero, walang imak si Serena at ang dalawa niyang anak. Ang pagkuha ng $700 ay sapat na mahirap, ano ang higit sa $7,000? Saan sila kukuha ng ganoon kalaking pera? Saglit na nawala ng pag-asa ang tatlo kaya hindi na nila alam ang susunod na gagawin. 7,000 lang naman diba? Tutulungan kitang bayaran ito. Malamig na sabi ni Richard. Sinisikap mong maging tagapagligtas muli. Namumula ang mukha ni Bowden. Dahil lamang sa inilantad ni Richard ang kanyang paggamit ng mga karaniwang halamang gamot sa gamot ni Serena na napilitan siyang tumalikod sa pamilya ni Serena. Sa pag-aakalang matagumpay niyang na-corner ang pamilya ni Serena sa pagpapasakop, hindi niya inaasahan na muli silang sasagipin ni Richard. May isip kung gaano kalaki ang galit niya kay Richard. Salamat, Mr. Wolf. Pinahahalagahan namin ang iyong kabaitan. Ni hindi nga namin alam kung paano ka namin masusuklian pagkatapos mong mapagaling ang sakit ng nanay ko, at talagang hindi namin matatanggap ang alok mong bayaran ng mga bayarin sa pagpapagamot, sabay tanggi ni Lily at ayaw tanggapin ang kabaitan ni Richard. Huwag kang mag-alala dyan. Tretuhin mo na lang itong pera na pinahiram ko sa iyo. Mababayaran mo ako palagi kapag may pera ka, nakangiting sabi ni Richard. Pero, nag-aalangan pa si Lily. Walang pero. Ang bawat tao'y mahahanap ang kanilang sarili sa kahirapan maaga o huli. Kung ako ang nasa kalagayan mo balang araw, gagawin ko. Pahalagahan mo rin kung tutulungan mo ako, pang-aaliw ni Richard. Sige. Salamat. Napakatinggos ng ilong ni Lily at nanlalabo ang paningin dahil sa mga luha. Hindi na sapat ang mga salita para ipahayag kung gaano siya nadarama. Mula nang makilala niya si Richard, tinulungan siya nito ng paulit-ulit na walang hinihinging kapalit. Ang kanyang kahangahangang karakter ay nag-iwan ng malakas na epekto sa kanya. Nangako siya sa sarili na gagawa siya ng paraan para mabayaran ang kabaitan nito, kahit na kailangan pang ipagsapalaran ang buhay at paa para magawa iyon. Sa sandaling iyon, isang pagsabog ng nagmamadaling yabag ang tumunog, at ang nurse na umalis kanina ay nagmamadaling pumasok kasama ang direktor at ilang mga security guard. Ang direktor, na ang pangalan ay Edward Hoover, ay sumulyap sa sitwasyon sa ward na may nalilitong tingin. Dr. Suffield, hindi mo ba sinabi na ang isang pasyente ay nangangailangan ng emerhensyang paggamot? Anong nangyayari dito? Nakikita mo, Dr. Hoover. Hindi na mapahiya si Bowden at sinimulan niya ang kanyang paliwanag. Lahat ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Ang sakit ng pasyente ay gumaling at malapit na siyang palabisan sa ospital. Na-discharge. Mukhang natatandaan ko na mahigit $7,000 ang utang nila sa akin sa mga bayarin sa medisina. Maaari silang ma-discharge. Anumang oras basta babayaran nila ng buo ang mga bayaring iyon. Edward ay sa halip walang pakialam tungkol dito dahil ito ay isang normal na gawain para sa mga pasyente na ilalabas pagkatapos gumaling. Ako na ang magbabayad. Narito ang aking card. Kinuha ni Richard ang bank card at inihagis sa mesa. Harap ni Bowden. Bumaba ang tingin ni Bowden sa amusement. Sa tingin mo ay maaari mong lokohin ang sinuman gamit ang tacky card na ito. Ano ang isang
Nakakalungkot na conclusion sa iyong engranding galaw ng pag-alok na magbayad para sa kanila. Akala ko ay mayaman ka sa pananalapi, ngunit ang totoo, mahirap ka. Dapat ay nalaman ko ito ng mas maaga. Maaaring hindi malaki ang $7,000. Halaga, ngunit isang ordinaryong sekretarya tulad mo na may A. Ang buwanang sweldo na $200 ay hindi maaaring gumastos ng ganoong kalaking halaga nang hindi kumukurap. Mapanuksong tumawa si Bowden. Ang card na inilabas ni Richard ay may kaakit-akit na anyo, na may mga salitang, Supreme Card, na nakalimbag sa kanang sulok sa itaas. Mas mukhang isang salon membership card kaysa isang bank card. Anong uri ng tanga ang magbabayad ng mga bayarin sa ospital gamit ang isang salon membership card? Pinilit ni Bowden na pigilan ang sarili mula sa pagtawa na parang baliw. Kabanata 49. Si Serena at ang kanyang 2 anak ay naliligaw at nagpalitan ng nalilitong mga tingin sa isa't isa. Wala silang ideya kung ano man ang sinubukang gawin ni Richard. Oh, shot it, mayabang kang snob. Hindi ba't ilang grants lang? Bakit mo iniisip na hindi ko kayang ilabas ang ganoong uri ng pera? Malamig na tinitigan ni Richard si Bowden. Si Elder Young ang nagbigay sa kanya ng bank card na iyon. Sinabi ni Elder Young na naglalaman ito ng halos $1.25 milyon, at hindi nakala ni Richard na magsisinungaling ang matanda sa kanya. Tama na sa katigasan ng ulo mo. Hindi ba halata na wala kang masyadong pera? Kunin mo ang iyong takisalon. Membership card at umalis ka dito. Si Bowden ay may masamang tingin habang pinupulot ang bank card at itinaas ang kanyang kamay para ihagis ito sa mukha ni Richard. Huwag mo muna sabihin ang nasa isip mo. Agad namang pinigilan ni Edward si Bowden. Kinuha niya ang bank card para sa mas malapit na inspeksyon at agad na nagulat siya. Mula sa kanyang malawak na kaalaman, mabilis niyang nakilala na ito ay ang Supreme Card na inisyu ng River City Bank. Ang River City Bank ay ang pinakamalaking pribadong bangko sa Springfield City. Nakikipagtulungan ito sa maraming mga bangkong pag-aari ng estado upang sama-samang mag-set up ng mga pribadong serbisyo sa pagbabangko para sa komunidad na may mataas na paggastos. Ang mga bangkong pag-aari ng estado ay karaniwang may mga paghihigpit sa mga paglilipat ng mataas na halaga at mga online na transaksyon, na higit pa o mas kaunting abala para sa mga mayayaman. Walang mga paghihigpit ang River City Bank sa bagay na iyon, dahil nakatuon ito sa paglilingkod sa mga makapangyarihan, maimpluwensyang, at napakayamang individual. Ang pinakamababang threshold ng kanilang mga transaksyon ay karaniwang hindi bababa sa ilan milyon. Karaniwang ginagamit ng mayaman at makapangyarihang pamilya ng Springfield City, malaki man o maliit, ang mga card na ibinigay ng River City Bank. Higit pa rito, ang mga card ng River City Bank ay nahahati sa 4 na tier, kung saan ang pinakamataas ay ang Supreme Card. Alam na alam ni Edward na pagmamay-ari lang ni Richard ang Supreme Card na iyon dahil kamag-anak siya sa isang maimpluwensyang pamilya, marahil ay direktang inapo pa ng nasabing pamilya o isa sa mga kilalang kilala nila. Ang card ay isang simbolo ng katayuan at kapangyarihan. Ano ang nangyayari sa iyo, Dr. Hoover? Ito ay isang hanggal na membership card para sa isang salon. Bakit mo pa nililibang ang isang mahirap na tulad niya? Napangisi si Bowden. Ikaw bastos na munting tanga. How dare you disrespect one of the elites? Sinusubukan mo bang hukayin ang iyong libingan? Malaya kang gawin ito kung gusto mo, ngunit huwag kang maglakas loob na kaladkarin ako dito. Nagalit si Edward at binigyan ng isang mahigpit na sampal si Bowden. Dr. Hoover, bakit? Bakit mo ako sinaktan? Tinakpan ni Bowden ang masakit na pisngi at natigilan sa sampal ni Edward. Dahil karapat-dapat iyon sa iyo. Sino ang nagsabi sa iyo na ito ay isang saloon card? Ito ang Supreme Card na inisyo ng River City Bank. Sabi ni Edward sabay nguso. Ano? Ang Supreme Card ng River City Bank. Paano ito posible? Bakas sa mukha ni Bowden ang pagkatulala. Ang pananalitang iyon ay parang kulog mula sa asul at hindi siya makapaniwala sa narinig niya. Maaaring hindi niya nakita ang mga card ng River City Bank dati, ngunit narinig niya ang tungkol sa bangko mismo.
Alam niya na ang sinumang karapat-dapat na gumamit ng kanilang mga bank card ay halos tiyak na mula sa matataas na uri. Ang isang maliit na doktor na tulad ni Bowden ay hinding-hindi kayang saktan ng gayong mga tao. Hinding-hindi niya inaasahan na si Richard, isang mahirap na bata ay makakagawa ng card mula sa River City Bank, at ang pinakabihirang Supreme Card doon. Maaaring isipin ng isa kung gaano takot si Bowden. Sir, pwede ko po bang tanungin ang apelyido mo? Paano kita maglilingkod ngayon? Ngumiti ng matamis si Edward kay Richard. Tumango pa siya at yumuko sa sobrang humble at respectful na paraan. Ang apelyido ko ay Wolf. Hindi mo ako kailangang pagsilbihan. I do have a suggestion for your hospital though, tinuro ni Richard si Bowden at hindi umimik, Doktor. Gumagamit si Suffield dito ng mga karaniwang herbal na materyales upang maghanap ng personal na pagpapayaman. Siya ay naging sanhi ng paglala ng kondisyon ng kanyang pasyente, at wala siyang etika sa medisina. Umaasa ako na gagawa ka ng mahigpit na aksyon laban sa kanya, baka masira niya ang reputasyon ng iyong ospital. Totoo ba yan? Bumaba ang mukha ni Edward. Ang mga doktor na nagbebenta ng mga gamot sa pangangalagang pangkalusugan sa mga pasyente para sa isang dagdag na pera ay hindi ganap na hindi naririnig sa kanyang ospital, ngunit sa pangkalahatan ay hindi siya nakikialam sa mga naturang gawain hanggat ang mga doktor ay nagbebenta ng mga gamot na kapaki-pakinabang sa mga pasyente. Si Bowden, gayunpaman, ay tumawid sa linya. Ang gamot na walang habas niyang itinaguyod sa kanyang mga pasyente ay hindi lamang walang silbi kundi nakakasama rin. Hindi kailanman papayag si Edward at ang pamunuan ng ospital sa mga ganitong insidente. Kabanata 50. Hindi, Dr. Hoover, maaari kong ipaliwanag. Ang gamot na ibinebenta ko sa aking mga pasyente ay kapaki-pakinabang. Hindi sila nakakapinsala, nagpanik si Bowden at sinubukang magpaliwanag, ngunit muli, wala ni isa sa kanyang mga paliwanag ang nakapidyo. Kung tutuusin, ang isang taong may mataas na katayuan tulad ni Richard ay walang dahilan para gumawa ng mga maling akusasyon laban sa isang hamak na tulad niya. Ayokong marinig ang anuman nito. Natanggal ka na, effective agad. Umalis ka na, Bowden. Galit na hinampes ni Edward ang mesa. Hindi. Dr. Hoover, mangyaring bigyan ako ng isa pang pagkakataon. Humagulgol si Bowden at nagmamakaawa habang gumagapang siya sa paanan ni Edward. Magwala ka. Security, sipain mo siya palabas ng building, please. Sinipa ni Edward si Bowden. Sa pamamagitan ng isang kaway ng kanyang kamay, mahigpit na hinawakan ng mga security guard si Bowden at kinaladkad siya palabas. Kahanga-hanga. Talaga. Karapat-dapat ito ang mga unethical vermin na tulad niya. Napakasayang makita ang kanyang pagbagsak. Nagpalakpakan ang dalawa pang pasyente sa ward. At nag-cheer. Pwede bang maghintay ka muna, Mr. Wolf? Aasikasuhin ko kaagad ang mga procedure sa paglabas ng pasyente. Magalang nang umiti si Edward at naglakad palayo dala ang bank card ni Richard. Sa lalong madaling panahon ang lalaki ay wala na, nagkatinginan sina Lily at Jared bago lumapit kay Richard at lumuhod ng may kalakasan. Anong ginagawa niyong dalawa? Natigilan si Richard. Mr. Wolf, napakalaki ng naitulong mo sa amin, at wala kaming ibang maibibigay na kapalit maliban sa aming pagsamba. Sina Lily at Jared ay sabay na yumuko kay Richard sa isang taos-pusong pagpapahayag ng pasasalamat. Ikaw at ako ay mga kasamahan, Miss Cameron. Itinuturing kong magkaibigan din tayo, at ang mga kaibigan ay dapat palaging nasa likod ng isa't isa. Hindi mo na kailangang pumunta ng ganoon kalayo. Sumugod si Richard para tulungan sina Lily at Jared na makatayo. Mabuti kang tao, binata. Ang mga taong mabait na tulad mo ay isang hiya sa lipunan ngayon. Masayang pinuri ng dalawa pang pasyente si Richard. Masyado kang mabait. Medyo nahihiyang ngumiti si Richard. Alam niya na likas sa tao ang maging mabait, at hindi siya espesyal dahil marami ng mabait na tao sa mundo. Bata, sana huwag kang magsawa kung hihingi kami ng pabor. Kahanga-hanga ang iyong mga kasanayan sa medikal, kaya iniisip namin kung magiging okay ka ba sa paggamot sa amin. Oo. Ibabalik namin ang iyong pabor sa ulit.
Mababayaran ka namin sa pagpapagamot sa amin. Umaasang nakiusap ang dalawang pasyente. Wala kang kailangang bayaran. I can help check your condition if you trust in my ability, nakangiting sabi ni Richard. Tuwang-tuwa ang dalawang pasyente. Sa uri ng mga kasanayang medikal na mayroon ka, magtitiwala kami sa iyo. Mas masaya kaming makatanggap ng paggamot mula sa iyo. Sunod-sunod na kinuha ni Richard ang kanilang pulso. Ang kanilang kalagayan ay hindi gaanong malala kaysa kay Serena. Ang isa sa kanila ay nagkaroon ng impeksyon sa baga na nagdulot ng paninikip ng dibdib at pangangapos ng hininga, habang ang isa naman ay may tiyan. Mga problema at nahirapang kumain. Si Richard ay gumawa ng ilang pressure point na paggamot para sa kanila, nagsulat ng isang race eta na partikular sa kanilang kalagayan, at sinabi sa kanila na ang kanilang sakit ay malapit ng gumaling basta't umiinom sila ng mga gamot ayon sa kanyang mga race eta. Salamat! Ang dalawang pasyente ay labis na nagpasalamat sa kanya at inilagay ang race eta. Bibigyan ko rin ng race eta ang nanay mo, Miss Cameron. Medyo mahina pa ang katawan niya, pero kung inumin mo ang aking herbal na race eta sa oras sa mga susunod na araw, mas magiging matatag ang kanyang paggaling at babalik siya sa pink of health sa lalong madaling panahon. Ngumiti si Richard, sumulat ng race eta, at ibinigay ito kina Lily at Jared. Hindi sapat ang pasasalamat ng magkapatid sa kanya. Hindi nagtagal, tinulungan sila ni Edward na masiguro ang maayos na paglabas ni Serena sa ospital. Siya, ang kanyang mga anak, at si Richard ay magkasamang umalis sa ospital. Nang nasa labas na sila, huminto si Lily ng taxi at saka tinulungan ang kanyang ina na paakay sa sasakyan sa tulong ni Jared. Bago sila umalis, pinilit ni Lily na yayain si Richard sa kanyang bahay para maghapunan bilang pasasalamat sa kanya. Gayunpaman, tumanggi si Richard. Isinaalang-alang ni Lily ang paglabas ng kanyang ina sa ospital at naramdaman niyang medyo abala para sa kanya na maghapunan sa kanila. Sa huli, tinanggap niya ang kanyang pagtanggi at nagpasya na imbitahan siya muli sa ibang pagkakataon.